Magandang hapon mga bata, gayon din sa mga magulang at mga shepherds na kasama natin ngayon. Narito ulit tayo para ibigay sa inyo ang isa pang kwento mula sa Biblia. Kami ang inyong mga shepherds, ako si Kuya Primo. At ako naman, si Kuya Dave. Mga bata, may isa na naman Bible character ang ibig naming ipakilala sa inyong ngayong hapon. Siya ay si Ezekiel. Kasama siya sa mga Hudyong nabihag sa Babylonia nang winasak ni Haring Nebukadnezar ang Jerusalem at ang templo. Alam ba ninyo na habang sila ay nasa Babylonia, naging mabuti pa rin ang Diyos sa kanila? Katulad ni Jeremiah, isa rin siya sa mga propeta na tinawag ng Diyos. Paano ba siya tinawag ng Diyos? Ito ay sa pamamagitan ng isang kamangha-manghang pangitain. Bago tayo magpatuloy, umawit muna tayo. Ezekiel the prophet priest was called by God as a watchman to Israel to give them warnings from God. God did tell him not to fear, just speak God's word. Whether they hear or not his word, he should never be dismayed. Ezekiel the prophet priest was called by God as a watchman to Israel to give them warnings from God. God did tell him not to fear, just speak God's word. Whether they hear or not his word, he should never be dismayed. Ezekiel the prophet priest was called by God as a watchman to Israel to give them warnings from God. God did tell him not to fear, just speak God's word. Whether they hear or not his word, should never be dismayed. Ezekiel the prophet priest was called by God as a watchman to Israel to give them warnings from God. God did tell him not to fear, just speak God's word. Whether they hear or not his word, should never be dismayed. Sa ikalimang taon ng pagkabihag ng Haring Jehoiakim, dumating ang salita ng Panginoon kay Ezekiel na isang saserdote na anak ni Buzi sa lupain ng mga Kaldeyo sa pangpang ng ilog Chebar. At doon ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanya. Nakita niya ang pangitain tungkol sa kaluwalhatian ng Diyos sa pamamagitan ng isang malaking ulap na may apoy na patuloy na sumisiklab. May maningning na liwanag na nakapalibot dito at sa gitna ay may parang nagbabagang tanso sa gitna ng apoy. Nakita rin niya ang pangitain tungkol sa 4 na buhay na nilalang at isang gulong sa lupa sa tabi ng mga nilalang na may buhay. Nakita rin niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Nang iyon ay kanyang nakita, siya'y nasubasob at kanyang narinig ang tinig ng isang nagsasalita. Anak ng tao, tumayo ka sa iyong mga paa at ako'y makikipag-usap sa iyo. Nang siya'y magsalita sa akin, ang Espiritu ay pumasok sa akin at itinayo niya ako sa aking mga paa. At narinig ko siya na nagsalita sa akin. Kanyang sinabi sa akin, Anak ng tao, isinusugo kita sa mga anak ni Israel, sa isang bansa ng mga mapaghimagsik na naghihimagsik laban sa akin. Sila at ang kanilang mga ninuno ay nagkasala laban sa akin. Hanggang sa araw na ito, ang mga tao ay wala ring galang at matitigas ang ulo. Isinusugo kita sa kanila at sasabihin mo sa kanila, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos. Kung pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila ay mapaghimagsik na sambahayan, ay malalaman nila na nagkaroon ng propeta sa gitna nila. At ikaw, anak ng tao, huwag kang matakot sa kanila o matakot man sa kanilang mga salita. Huwag kang matakot sa kanilang mga salita
o manlupaypay man lang sa kanilang harapan. Sapagkat sila ay mapaghimagsik na sambahayan, iyong sasabihin ang aking mga salita sa kanila. Pakinggan man nila o hindi, sapagkat sila isang mapaghimagsik na sambahayan. Ngunit ikaw, anak ng tao, pakinggan mo kung ano ang sinasabi ko sa iyo. Huwag kang maging mapaghimagsik na gaya niyong mapaghimagsik na sambahayan. Ibuka mo ang iyong bibig at kainin mo ang ibinibigay ko sa iyo. Nang ako'y tumingin at narito ang isang kamay ay nakaunat sa akin at narito, isang balumbon ang nakalagay roon. Iniladlad niya ito sa harap ko at doon ay may nakasulat sa harapan at sa likuran. At may nakasulat doon na mga salita ng panaghoy, panangis at mga daing. Sinasabi niya sa akin, anak ng tao, kainin mo ang iyong natagpuan. Kainin mo ang balumbong na ito at ikaw ay humayo. Magsalita ka sa sambahayan ng Israel. Kaya't ibinuka ko ang aking bibig at ipinakain niya sa akin ang balumbon. Sinabi niya sa akin, anak ng tao, kainin mo ito at busugin mo ang iyong tiyan. Kaya't kinain ko iyon at sa aking bibig ay naging parang pulot sa tamis. At sinabi niya sa akin, anak ng tao, humayo ka, pumunta ka sa sambayan ni Israel at magsalita ka ng aking mga salita sa kanila. Sapagkat ikaw ay hindi isinugo sa isang bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, kundi sa sambahayan ni Israel, hindi sa maraming bayan na may ibang wika at may mahirap na salita, na ang salita ay hindi mo maunawaan. Tunay na kung suguin kita sa mga iyon, papakinggan ka nila. Ngunit, hindi ka papakinggan ng sambahayan ni Israel, sapagkat ayaw nila akong pakinggan. Sapagkat ang buong sambahayan ni Israel ay may matigas na noo at may mapagmatigas na puso. Sa katapusan ng 7 araw, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bibigyan mo sila ng babala mula sa akin. Hanggang dito na lamang ang kwento natin. Tingnan natin ang ilang mahalagang punto. Una, si Ezekiel ay isang saserdote na tinawag ng Diyos nang siya ay nasa lupain ng pagkabihag. Bagaman siya ay nasa tabi ng ilog Chebar at wala sa banal na templo, bilang isang saserdote, siya ay nanalangin at naghintay sa Diyos. Mga bata, dapat ugaliin nating makipag-ugnayan sa Diyos kahit saan man tayo naroroon. Ikalawa, sa pagtawag sa kanya ng Diyos, inutusan siya ng Diyos na salitain sa Israel ang mga salitang nais ng Diyos na kanyang sabihin. Ang gawain ng mga propeta ay ang sabihan ang mga tao ng Diyos kung gaano sila nakakasuklam at masuwayin. Binabalaan sila tungkol sa kung ano ang mangyayari sa kanila kung hindi sila magiging matuwid. Ang kanyang tungkulin ay ang ihatid ang mensahe ng Diyos sa kanyang bayan sa pagbibigay sa kanila ng babala, makinig man sila o hindi. Ikatlo, sa gitna ng paghahatol ng Diyos sa Israel, sa kanyang kahabagan, itinatag ng Diyos ang mga bantay, katulad ni Ezekiel, upang magbabala sa mga tao. Sinabihan din siyang huwag matakot at huwag niyang gayahin ang kanilang pagiging mapaghimagsik. Kahit na ang pagtawag ng Diyos sa kanyang propeta ay isang mahirap na tungkulin, hindi siya dapat matakot dahil kasama niya ang Diyos. Narito ang ating Bible verse para sa ngayon. Basahin muna natin sa Ingles at pagkatapos sa Tagalog. Ezekiel 3:17. Son of man, I have appointed you as a watchman to the house of Israel, and you will hear the word from my mouth and will give them warnings from me. Ezekiel 3:17. Anak ng tao, ginawa kitang bantay sa sambahayan ni Israel. Tuwing makakarinig ka ng salita mula sa aking bibig, bibigyan mo sila ng babala mula sa akin.
Story time! Isang araw, nagbilin ang tatay ni Elmo sa kanya na huwag aakyat sa puno ng mangga dahil sa ito ay napakataas at madulas. Sinabi ng kanyang tatay na sungkitin na lamang ito kung gusto niyang kumain. Si Elmo at ang kanyang mga kalaro ay tuwang-tuwa sa puno ng mangga dahil sa napakaraming bunga nito. Ginamit nga ni na Elmo ang sungkit, ngunit hindi pa rin nila maabot dahil sa napakataas. Kaya, nakaisip sila ng paraan. Aakyat si Elmo sa puno ng mangga at kapag nakapitas siya ng bunga, ihahagis niya ito sa kanyang kalaro para ipunin nila sa isang basket. Nang nasa itaas na si Elmo, tuwang-tuwa siya sa dami ng hinog na mangga na kanyang nakikita. Hindi niya naalala ang babala ng kanyang tatay na huwag umakyat sa puno. Hindi napansin ni Elmo na maraming malalaking langgam sa puno. May kumagat sa kanya at huli na nang makita niyang napakarami palang langgam ang puno. Dahil kinagat siya ng kinagat ng mga langgam, nawalan siya ng panimbang at nahulog siya mula sa puno. Sa pagbagsak niya, napilayan siya at tumawag ng mga tao ang kanyang kalaro upang buhatin siya at dalhin sa pinakamalapit na klinika. Nang dumating ang kanyang ama, nakita niya ang kanyang anak na pilay ang paa. Kaya, sinabihan siyang muli na makinig sa anumang tagubilin sa kanya para hindi na ito maulit. Mga bata, dapat makinig tayo sa anumang babala na sinasabi sa atin para sa ating ikabubuti. Oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayong mabuti sa inyong mga shepherds at sagutin ang kanilang katanungan. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng picture taking. Nag-enjoy ba kayo sa breakout rooms? Manalangin muna tayo bago tayo magtapos. Sumunod kayo sa panalangin. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat po salamat po na kayo po ang tunay na kayo po ang tunay at buhay na Diyos. at buhay na Diyos. Salamat sa inyong Salamat sa inyong bagong awa at katapatan bagong awa at katapatan sa amin sa bawat araw. sa amin sa bawat araw. Mahal ka namin, Panginoong Jesus. Mahal ka namin, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Hanggang dito na lamang ang meeting natin. Sa susunod na Sabado ay magkikita-kita tayong muli upang subaybayan ang mga kwento sa Biblia sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto ninyo muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at isearch ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita ninyo lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari din kayong mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag ninyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay! Paalam hanggang sa muli!